service. Puro yan siya finding. Pag puro generosity. Ganon. Ito hindi Kung cultivating tapos susunod naman, iba na naman. Tapos cultivating na naman. Diba? Sige, sundin na lang natin to. Bakit kaya ito na hindi ko naman ito natuluan. May nanghiram dito. Okay, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you with all of God. Lord, thank you sa oras na ito na aming pag-usapan, ang aming topic about walking in God's wisdom. Amen. Patuloy na i-open mo ang aming spiritual eyes, spiritual understanding, at sa aming kaisipan, Panginoon, na Lord, dalangin namin na maitanin sa aming puso't isipan. Higit sa lahat, na isagawa namin ang mga matutunan namin sa lesson na ito, Panginoon. Patuloy na i-bless mo ang bawat isa sa amin at let your Holy Spirit be upon us. Amen. Na sa lesson na ito ay the more pa na maintindihan namin ang lesson na ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, ang topic natin ay walking in God's wisdom. Ang key verse natin is Proverbs 2 verse 6. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Recognize that the true wisdom comes from God. As we seek Him and His word, we gain knowledge and understanding that guide our choice and action. So, number one, how does understanding that wisdom comes from God impact the way we seek wisdom? Sa Tagalog, sabi paano nakakaapekto ang pag-unawa na ang karunungan ay nagmumula sa Diyos sa paraan natin ng paghahanap ng karunungan. Dito, how does understanding that wisdom comes from God? Yung nalilito ka, and then what does it mean to fear the Lord, and how does it relate to gaining wisdom? Ha? Ano number 1? Magkaiba nga tayo What Kaya does it mean? Kaya nga nagtaka ako How does understand that wisdom comes from God impact the way we seek wisdom? How does understand that what does it mean to fear the Lord, and how does it relate to gaining wisdom? Paano sa Tagalog yan? Ibasa mo nga yung Tagalog niyan, Teo. Kaya nga ako Nagtaka ako bakit. Asan ang Tagalog? Yan. Ano ang ibig sabihin ng takot sa Panginoon at paano ito nauugnay sa pagkamit ng karunungan? O ito sa akin, paano nakakaapekto ang pag-unawa na ang karunungan ay nagmumula sa Diyos sa paraan natin na naghahanap ng karunungan? Sige, ikaw mag-ano muna dyan. Dyan sa'yo. Okay. Ito, paano nakakaapekto ang pag-unawa na karunungan ay nagmumula sa Diyos? Yung nabibigla ka na lang dahil nagawa mo yung isang desisyon ng maayos. Na wherein fact, ang akala mo mali yung desisyon na ginawa mo. Pero ang epekto pala ay mabuti yung nagawan mo naman. Kasi kung ikaw lang naman, lalo na kung ipinag-pray mo yung desisyon na yon, tapos ang bunga ay mabuti, doon maa-amaze ka talaga. Kasi meron din yung mga desisyon na hindi mabuti, pero may lesson sa mga hindi mabuting nangyari na yun, na
sa tinatagal-tagal ng panahon, doon mo maintindihan, ay, kaya pala mali yung desisyon ng ugang kasi ito ang bunga ng nangyari sa desisyon ko. Pero natapos na, nangyari na. So, yun. Maunawaan mo kaagad yung kabutihan ng desisyon mo pag galing sa Panginoon. Pero pag hindi galing sa Diyos, maunawaan mo, pero matagal. Dalawa lang naman kami, ayusin mo yan. Tatlo dapat. Ayan. Yan. Ganyan. Yan sa'yo, tatlo sakto lang. Ikaw na. What does this mean? Fear the Lord, and how does it relate to gaining wisdom? Mga sabi nga, di ba, sa Proverbs, fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, yung pagkatakot, di ba yung sa'yo, pagka-desisyon mo, ano? Ito naman, yung may takot ka sa Panginoon, yung takot na gumawa ka ng kasalanan. Pero nandoon din yung gaining mo ng wisdom. Kasi, the more na matakot ka sa Panginoon, the more na magkakaroon ka ng wisdom, dahil Kaya hindi ka mo kagagawa magawa. hindi ka makapag-desisyon ng hindi ayon sa Panginoon. Kasi the more na matakot ka, naka-align ang mga bawat desisyon mo according sa will of God. Diba? Yun yung ano. Kasi kung may takot ka sa Panginoon, diba? Pag may takot ka sa Panginoon, yung gusto ng yung will ng Lord, yun talaga ang igigin mo, diba? Paano ka makagawa ng kasalanan kung meron kang takot? Paano ka, kunyari, example, paano ka di ba may nag-attempt sa'yo, hindi mo magnakaw tayo. Example lang yan. So ikaw, alam mo yung salita ng Panginoon na hindi maganda, hindi ka gagawa. Kasasama. Kasi alam mo yun, masama. Hindi yan siya naka-align sa ano na po. Takot ang nangunguna. Takot na gumawa ng kasalanan. Number 2, share an experience when seeking God's wisdom, growth, clarity, and direction in a specific situation. Ito yung nung nakatanggap ako ng tawag na sinabing namatay ang tatay ko. Sabi ko, hindi ako kaagad-agad na nagdesisyon. Nag-pray muna ako bago ako nagdesisyon na ang prayer ko, Lord, uuwi ako kasi last na makita ko ang ama ko. Sabihin ko sa amo ko, kasi siyempre alam ko yung sitwasyon ko sa amo ko. Ang amo ko ang hirap kausapin, lalo na pag bakasyon ang usapan. So sabi ko, last na to na makita ko ang tatay ko. Walang maraming pasikot-sikot kinaamo pag kausapin ko sila. Then, kinagabihan, after ng day off, sinausap ko sila. Sabi ng amo kong lalaki, sige, uuwi ka. Sabi niya, huwag mo munang sasabihin sa amo mong babae kasi marami siyang pamanhiin. Diba dito marami silang pamanhiin na pag sinabi mong buwan. Ayaw nila. Oo, ayaw nila. Kasi bad luck daw. Dapat sa ganun mga patay. Tapos, anong gawin? Wala na lang. Siguro lang, Oo. sabihin mo lang na uwi ka gano'n. Oo. Na kailangan mo pang itay. Family problem. I-timing mo pa yan. Hindi mo biglang lang sabihin. Lalo mo kung maraming pamahiin yung amo mo. Ganon. So, sabi nila, sige, uuwi ka, pero wala kaming ibigay ng ticket sa'yo. Huwag kang mag-alala, bibili ako. Sabi ko, bibili ako. So, sabi ko, Lord, nakauwi naman ako ng maayos na. Kasi minsan, mahirap din mag-expect ka sa mga amo mo, lalo na yung mga amo, hindi naman magpapabot ng kwan. So, ang pinasalamat ko na lang sa Diyos, sinabi kong uuwi, pinayagan ako. Yun yung ano din.
makapag-desisyon ka, maunay siya. Bahagyan yung karanasan kung saan ang pag-apply ng karunungan ng Diyos ay nagdulot ng positibong mga resulta sa iyong buhay. Di ba? Years, bless na yung sa araw na ito, nandito tayo sa Panginoon. Kapin mo yung maano mo man yan, tawag ito, makikita mo man yan yung unti-unti kang malapit sa Panginoon at saka yung lakad mo sa yung old life ba. Hindi man siya madalian, kasi hindi naman to habulan. Kumbaga, yung unawa mo patungkol sa Panginoon, yung unawa mo yung relasyon mo sa Panginoon, yung unawa mo. Kasi kung hindi mo maunawaan ang ano ng Panginoon sa buhay natin, hindi man tayo desisyon, di ba? According sa kanang kagustuhan ng Lord, hindi tayo makadesisyon. Kasi ang isip natin, puro tama naman yung sinabi ni Nanay, do not conform the pattern of the world. Kasi ang isip natin, wala pa tayo, hindi tayo nagsimba, di wala tayo narinig yung mga paalala patungkol sa Biblia. Kung wala tayo nahibawaan, wala, siguro tagpuan, lakad-lakad. Pero dili man na siya ibig sabihin na dautan ko na. Pero i-balance pa. Yung balance natin sa buhay, di ba? Hindi man yun na. Kasi dati ay yung kabulan. Ano daw? Pastura yung mga yaga-yaga ba?